Kumusta kayo mga bro? Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog kasi medyo na busy tayo sa trabaho. And nandito tayo ngayon sa Skygo Ormoc branch. Dito lang yan sa Sitio Haobon, Purok Gis, Barangay Tambulilid, Ormoc City, Leyte. So mga gustong mag-inquire, pwede kayong tumawag or mag-text sa phone number na nasa screen. Pwede rin kayong bumisita sa branch nila na to. At pwede rin kayong mag-chat sa Facebook. Search nyo lang Skygo Ormoc. Ang nasa harap natin ngayon ay ang Spear 180. Isa itong underbone na nilabas ni Monarch para ipangtapat sa mga sikat na underbone ngayon. At alam nyo naman na siguro kung ano yung mga motor na yon. So tara, ikutan na natin siya. Okay, dito tayo sa headlight. Sa unang tingin, para sa akin kamukha niya yung Z1000 pero maliit na version lang at medyo hawig niya rin yung helmet ng Predator. Comment kayo sa baba mga bro kung kita nyo rin yung resemblance. At yun, LED na pala lahat to mga bro. Yung low beam, high beam, pati na rin yung DRL nya. Glossy black yung kulay ng motor na to. At meron siyang gold na decals, kagaya nitong nasa taas ng headlight. Dito naman sa gitna, meron siyang matte silver na accent. Nagustuhan ko tong part na to kasi kahit pa paano meron siyang design. So hindi siya plain lang. Medyo prone lang to sa dumi, pero okay lang, brush lang naman katapat dyan. Or pwede ring buhusan mo lang ng tubig, kasi dadaloy naman yan dito pababa. Sa taas, simple lang siya. Combination lang siya ng glossy black, tsaka matte. Then, meron din yung DRL dyan mga bro. Yung signal lights ni Spear 180 ay LED na rin. And ito yung radiator niya. Ang nakaganda pala dito, meron na siyang built-in na radiator guard. So, hindi mo na kailangang bumili ng aftermarket guard para maprotektahan tong radiator mo. Sa front suspension, naka-telescopic fork siya. Yung busina niya is andito sa taas, sa may T-post. Yung front fender is naka-dolphin type. Glossy black din yung kulay, same sa body niya. And ito yung hinahanap ko sa mga fender, yung mahaba dito sa likod para hindi mo na kailangang bumili ng aftermarket na extension. Gold yung mags ni Spear 180. Kakulay pa rin ang decals niya. Ang brand ng gulong ay Yuanxing. Ang sukat naman ay 90 by 80 R17. Tubeless na to mga bro. Naka-disc brake siya dito sa harap. And then naka-single pot piston caliper. Dito tayo sa gilid ng motor. Meron siyang mga vents dito mga bro. May butas talaga yan. So, dumadaloy talaga yung hangin dyan. And nakakatulong to sa aerodynamics ng motor. Then, meron siyang emblem dito ni Monarch. Tapos, meron siyang decals dito sa baba na may nakalagay na Spear 180. Dito sa bandang likod, meron ulit siyang kakaunting decals. Mas trip ko tong ganito kasi malinis siya tignan and hindi OA yung design niya. Ito yung makina niya mga bro. Sa baba, ito yung cambio. 6-speed manual to. Foldable yung foot peg niya at pwede mong isagad yan kaya iwas bali ito kapag natumba yung motor. Yung side stand niya hindi naman matigas, hindi rin ganun kalambot. At ito yung center stand. Dito naman, ito yung footrest para sa angkas. Maganda rin yung design ng chain guard niya. Ginawa nilang patulis para sporty din siya tignan. At meron siyang mudguard para sa suspension. Ito naman yung swing arm. Then yung chain at sprocket. Sa kabilang side, ito yung brake pedal niya. And yung foot peg is foldable din. Ito yung brake fluid reservoir para sa disc brake niya dito sa likod. Isa pa to sa mga nagustuhan ko kay Spear 180. Yung tambucho niya is parang naka-high mount. So mas lalo siya nagiging sporty tignan. Ito yung itsura ng muffler tip niya mga bro. Gaya ng sabi ko kanina, naka-disc brake siya dito sa likod and naka-single pot piston caliper. Sa suspension naman ni Spear 180, naka-monoshock siya. Sa taillight naman tayo, LED na to and kung mapapansin nyo, kamukha niya yung taillight ng Z400 tsaka ng Z1000. Signal lights niya, LED na rin, pati itong plate number light. May reflector siya sa baba at ito yung plate number holder. Gulong niya dito sa likod, same brand lang ng nasa harap, Yuanxing pa rin.
Tubeless din to. At ang tire size niya ay 120 by 70 R17. Sa upuan naman tayo, para sa akin may katigasan siya mga bro. Pero normal naman ata to, lalo na at nasanay ako sa mga upuan ng mga scooter. At mas malambot talaga yon kung ikukumpara mo sa mga ganitong motor. Wala siyang mga stitching, plain lang siya. Pero maganda tignan yung seat cover niya kasi parang carbon yung design. Pagbukas mo ng upuan, eto siya. Andito yung tangke niya at meron tong fuel tank capacity na 6.6 liters. So kung naghahanap ka ng storage, wala kang malalagay dito. Kahit sa kabilang side ng upuan, wala siyang kahit anong sabitan or lalagyan ng gamit kahit na papel. Merong shutter lock yung susian ni Spear 180. At ito yung kanyang susi. Meron siyang side pocket dito. Ito lang yung nag-iisang storage na makikita mo dito sa motor. Hindi nga lang siya kalakihan, yung kasya lang dito is mga barya. Or pwede mo rin ilagay dito yung pampunas mo sa motor. At meron siyang built-in na USB charging port. Ito yung point of view mo kapag nakasakay ka na kay Spear 180. So ito yung hand grip niya. Meron siyang bar end. Then yung clutch lever. May built-in passing light na rin siya. At ito yung slot para sa side mirror. Sa ibang switches, ito yung sa high and low beam, signal lights, at busina. Sa kabila, ito yung brake lever, slot ng side mirror, at brake fluid reservoir. Sa mga pindutan, meron siyang kill switch, at may manual control ka sa headlight at park light mo. At dito sa baba, ito yung push start. At lastly, sa panel gauge niya, naka full digital na siya. May plastic pa yan, kaya may nakikita kayong bubble sa screen niya. At meron siyang adjust button dito sa gilid. Pag-usapan natin yung presyo ni Spear 180. Ang cash price niya ay 106,000. Meron siyang down payment na 3,000. Sa 36 months or 3 years, ang babayaran nyo buwan-buwan ay 5,341. Sa 24 months or 2 years, 5,963. Sa 12 months or 1 year, 6,912. Kapag nagbayad kayo on or before sa due date nyo, meron kayong rebate na 200 pesos. Sa freebies naman, meron siyang kasamang isang helmet, sweatshirt, tools, at 3 years LTO registration. At yun mga bro, doon nagtatapos ang ating walk around review kay Monarch Spear 180. Comment na lang kayo sa baba kung anong sasabi nyo sa motor na to. And sa susunod ulit mga bro.